Nananigan si DILG Secretary John Vic Remulla na walang magiging VIP treatment para sa mga makukulong kaugnay sa flood control scam. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang pag-inspeksyon ng DILG at ng ICI sa kulungan? Alam mo, Jiggy, kanina kasama kami doon sa pag-iikot ng ICI at ng DILG dyan sa New Quezon City Jail at nakita nga namin merong mahigit 100 bagong selda dyan kung saan kasya ang mahigit 1,000 individual. Malinis, disente, may sapat na ventilation at may kanya-kanyang banyo dito. Ito ang kalalagyan ng mga masasangkot dyan sa mga maanumalyang flood control projects. Ang sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla walang VIP treatment dyan at hindi na rin pwedeng gawing palusot o maging excuse yung mga health issues para lang magkaroon ng hospital arrest. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla. Nakahanda na po yung PGH, Payatas General Hospital. Meron po kaming infirmary dito, lalagyan namin ng lahat ng resuscitation machine. Kung dialysis kailangan, mag-alagay kami ng dialysis machine. Kung kailangan nila ng heart monitoring equipment, mag-alagay rin kami. So wala na excuse para sabihin na lang kailangan St. Luke sila. Lahat ng kailangan sa St. Luke's, andi dito na rin. Jiggy, kanina sinabi rin ni ng mga opisyal ng ICI na hindi pa nila maipangako kung kailan nga ba magagamit itong mga pasilidad na ito dahil nakadepende raw ito sa Sandigan Bayan, lalo na yung paglalabas ng mga warrants of arrest. Kanina pinapaliwanag rin ni ICI Commissioner Rogelio Singson na ang taas na expectation sa kanila ng publiko na may maipakulong na nga kaagad, pero ang role lang talaga nila dito ay mag-imbestiga at nakadepende na nga sa Sandigan Bayan kung kailan nga magkakaroon ng pagpapakulong dito sa mga sangkot dito. Jiggy. At Gerard, kanina ay nagkaroon daw ng kaguluhan dyan sa labas ng ICI. Anong detalye nito? Tama, Jiggy, merong isang grupo ng mga realista na nagpumilit makapasok dyan sa compound ng Department of Energy kung nasaan ay nandoon din yung opisina ng ICI. Ang panawagan nila ay agad na mapanagot itong mga sangkot dito sa mga maanumalyang flood control projects. Nauna na kasing ipinangako rin ng ICI na magkakaroon na ng live streaming ng mga hearing para alam ng publiko kung paano nangyayari itong mga proceedings, itong mga pagtatanong at pag-iimbestiga ng ICI. Pero ang sabi ng ICI, medyo matatagalan pa ito dahil next month na ulit yung susunod na hearing at sa ngayon ginagawa pa nila yung guidelines kung paano gagawin itong live streaming. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.